Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1661. Diretsong iwinagayway ng higanting unggoy ang kamay pagkatapos umungol ng malakas. Ang chi sa palad nito ay nagtagpo sa isang malambot na pulang kulay na bola. Lumipad ang liwanag na bola patungo kay Jack matapos itong lumitaw. Talagang alam ng halimaw na ito kung paano magsagawa ng gayong mga pag-atake. Hindi naglakas loob na kumilos si Jack nang walang ingat matapos niyang makita ang ginawa ng halimaw. Muli niyang pinaandar ang kanyang blade wave at nahirapang harangin ang pag-atake ng higanting unggoy. Tumingin siya sa direksyon ni Alejandro at ng iba pang tumataka sa malayo matapos niyang harangin ang pag-atake at tuluyang nakahinga. Ngayong malayong lumipad si Alejandro at ang iba pa, hindi magiging madali para sa higanting unggoy na maabutin sila. Kung patuloy siyang kumapit ng ilang oras, magiging ligtas si Selena at ang iba pa. Tiyak, ang paunang kondisyon ay hindi sila nakabangga sa mas malalakas na halimaw na hayop sa daan. Ang kagubatan na ito ay may napakaraming mahahalagang bagay ngunit tila marami rin ang malalakas na halimaw na hayop. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroon ding mga halimaw na maihahambing sa ultimate god level. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa halimaw na ito. Maaari akong makatakas pagkatapos ng ilang oras na huminto dahil ang taong ito ay may malaking figure. Bagamat hindi ito mabagal sa bilis, nasa akin ang aking espada at ang kailangan ko lang gawin ay lumipad sa ibang direksyon. May mga sugat ito sa buong katawan at hindi ko akalaing magpapatuloy ito sa paghabol sa akin kapag pagod na ito sa paghabol sa akin na walang tigil ang pagdurugo nito. Maya-maya ay napaisip si Jack at bumungad sa gilid ng kanyang bibig ang isang kontentong ngiti. Nang makita niyang ang higanting unggoy ay sumuntok muli sa kanya, iniwasan niya ang pag-atake sa pamamagitan ng paglipat sa kabilang panig sa isang iglap. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng isa pang sugat sa likod ng higanting unggoy gamit ang kanyang espada. Dagendong. Galit na umungal ang higanting unggoy. Lalong nabalisa ang sugatang hayop at bigla nitong itinutok muli ang sampal kay Jack. Agad namang umatras si Jack at itinutok ang espada sa halimaw habang gumagalaw ito. Isang kakilakilabot na aura ng espada ang lumipad palabas ngunit ikinalat ng higanting unggoy. Ang tao at hayop ay nag-away ng isa pang ilang minuto. Nakahanap ng pagkakataon si Jack paminsan-minsan na mag-iwan ng mga kakilakilabot na sugat sa katawan ng higanting unggoy. Ramdam ni Jack na parang napagod ang higanting unggoy. Ang bilis ng pag-atake nito ay halatang nabawasan kumpara sa nauna. Naniniwala siya na maaari niyang ubusin ang higanting unggoy hanggang sa kamatayan nito kung magpapatuloy pa siya ng ilang sandali pa. Gayunpaman, wala siya sa isang nakaka-relax na estado sa sandaling iyon. Bagamat hindi talaga siya nasugatan, medyo malaking halaga ng chi sa kanyang katawan ang naubos dahil sa patuloy na pag-atake. Kasabay nito, kailangan niyang maging alerto at ito ay isang mahirap na bagay na gawin. Ang gulo naman kung tamaan siya ng higanting unggoy na ito dahil sa hindi pagpansin. Kung tutuusin, ang kanyang katawan ay hindi maihahambing sa higanting unggoy na ito. Matapos tansyahin na malapit na ang oras, hindi na itinuloy ni Jack ang pag-aksaya ng kanyang oras. Direkta niyang pinaandar ang kanyang flying sword para magsimulang lumipad patungo sa kabilang direksyon kung saan nakatakas si Selena at ang iba pa. Nang makita ng higanting unggoy na aalis na si Jack, naisip ng paypong hayop na ang chi sa katawan ni Jack ay natupok ng husto. Ang malalang sugatang hayop ay direktang hinabol si Jack nang walang pag-aalinlangan. Boom boom boom! Walang tigil na lumipad si Jack habang patuloy na humahampas ang higanting hayop sa lupa sa likuran niya. Isa-isang lumitaw ang malalaking butas at marami sa matataas na puno ang naputol sa dalawa. Ang higanting unggoy ay nag-aalburuto at mukhang walang awa habang sinisira nito ang lahat ng dinadaanan nito. Gayunpaman, si Jack ay may tulong ng ultimate grade na espiritual na tool at ang kanyang bilis ay natural na napakabilis. Kasabay ng katotohanan na parami ng parami ang dugong lumalabas mula sa katawan ng higanting unggoy, ang higanting unggoy ay naging mabagal. Sa huli, nakatitig lang ang higanting unggoy habang unti-unting lumalayo si Jack at nawala sa harapan nito. Haha! Isa itong martial art technique. Isang martial art technique. Akin na. Si Jack ay nagpatuloy sa paglipad pasulong at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap ng mga mamahaling bagay nang halos gumaling na ang kanyang chi. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakarinig siya ng mga ingay ng away sa kanyang harapan nang handa na siyang lumihis at pumunta sa direksyon kung saan pumunta si Selena at ang grupo. Martial art technique. Bahagyang bumilis ang paghinga ni Jack nang marinig ang mga salitang ito.
Posible bang may martial art technique na makalusot sa ultimate god level at nagdudulot ito ng away sa pagitan ng grupo ng mga tao sa kanyang harapan? Kabanata 1662. Ang mga salitang martial art technique ay naging sanhi ng pag-alab ng puso ni Jack sa pananabik. Habang sinusundan niya ang boses at lumipad, natuklasan niya na maraming master ang nakikipaglaban para sa mga item doon. Kabilang sa kanila ang mga matatanda mula sa ilang maliliit na pamilya. Naroon din ang ilang matatanda mula sa pamilya Lucas at pamilya Canmore. Sa gitna, mayroong isang sinaunang platapormang bato at isang malalangit na kulay na liwanag na bola ang nasa ibabaw ng plataporma. May isang sinaunang libro na lumulutang sa light ball at halatang martial art technique ito. Mukhang ang kagubatan na ito ay talagang isang magandang lugar upang maghanap ng mga mahahalagang bagay. May martial art techniques talaga dito. Malapit nang lumipad palabas si Jack sa isang iglap. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Master Canmore ay nagmamadaling lumabas mula sa kagubatan mula sa ibang direksyon at patungo sa unahan. Haha, isa itong martial art technique. Isa itong martial art technique. Dapat sa atin ang martial art technique na ito, ang pamilyang Canmore din. Tumawa ng malakas si Master Canmore at napakabilis na naglalakbay. Sa iyong panaginip, isang matandang lalaki ang sumigaw mula sa pamilya Lucas na nasa huling yugto ng tunay na antas ng Diyos at may napakahusay na lakas sa pakikipaglaban. Wala siyang ideya na dadating si Master Canmore sa pag-atake sa kanya kapag malapit na siya sa martial art technique. Agad siyang tumalikod para pigilan ang kabilang partido. Nagpapakamatay ka ba? Bahagyang ipinikit ni Master Canmore ang kanyang mga mata na may masamang tingin sa mga ito. Hinigpitin niya ang kanyang mga kamao at chi, na isang malambot na kulay ginto, at lumabas mula sa kanila. Boom! Ang isang master na nasa bingit ng pagpasok sa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos ay direktang pinalipad palayo sa pamamagitan ng suntok ni Master Canmore. Bumagsak siya sa lupa at namatay matapos samuka ng dugo. Nasa ultimate god level na siya. Maraming tao ang napasigaw nang makita nila ang sitwasyong ito. Para kay Master Canmore, alam niya na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay magugulat sa lahat ng naroroon kaya tumigil siya ng walang labis na pag-aalala. Inilagay niya ang dalawang kamay sa likod niya at sinabing, haha. Hindi niyo naisip na ako, si Victor Canmore, ang magiging unang tao na makapasok sa ultimate god level, tama ba? Kahit anong mangyari, sorry pero inaangkin ko ang martial art technique na ito. Para sa elder ng aking pamilya Canmore. Magkakaroon tayo ng isa pang master sa ultimate god level. Whoosh! Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Victor na may direktang susugod patungo sa martial art technique sa sandaling iyon. Nagpapakamatay ka ba? Labis na nagalit si Victor nang makita niyang papalapit ang tao sa martial art technique. Agad siyang sumigaw at sinama ng tingin ang taong iyon. Gayunpaman, walang balak na tumigil si Jack. Direkta siyang lumipad patungo sa kinaroroonan ng magaan na bola at dinurog ito sa napakalakas na pagkakahawak. Pagkatapos ay kinuha niya ang martial art technique sa loob gamit ang kanyang mga kamay. Kabanata 1663. Binata, hindi mo ba narinig na nasa ultimate god level na ako? Napakagat ng ngipin si Victor nang maramdaman niyang hindi siya pinagbigyan ng lalaking nasa harapan niya. Jack, dahan-dahang lumingon si Jack sa mga sandaling ito at nakilala rin ni Victor kung sino ang taong ito. Master Victor, ang bagay na ito ay walang pag-aari. Ngayong hawak ko na ito sa aking mga kamay, ang bagay na ito ay pag-aari ko. Nakangiting walang pakialam si Jack sabay tingin kay Victor na nasa harapan niya. Haha, young brother Jack, who knew that it is actually you? Sa sandaling ito, nagsimulang tumawa ng malakas ang isa pang elder ng pamilya Canmore na nasa pinakamataas na yugto ng antas ng tunay na Diyos. Noong nasa labas tayo, ikaw ang may pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban at pinarangalan ka ng lahat dahil walang ibang pagpipilian. Kung tutuusin, kahit ang aming family master o ang mga sect master ng apat na sinaunang angkan ay hindi mo kalaban. Kaya naman lahat ay sumunod sa sinabi mo. Huminto muna ang matanda bago nagpatuloy na may malamig na ngiti sa kanyang mukha, gayunpaman, iba na ang sitwasyon pagkatapos nating makapasok sa lugar na ito. Ngayong master na ang family master natin sa ultimate god level, sa tingin mo ba kailangan pa naming matakot sa iyo? Malamig na ngumiti si Jack pagkatapos niyang marinig ito. Hindi niya pinansin ang matanda at niliinggan niya si Victor. Master Victor, ano sa tingin mo? Tama ba ang nakatatanda mo? Nagkibit balikat si Victor. Hindi ba ito isang malinaw na katotohanan? Ganito kalupit ang mundo. Ang mas malakas na tao ay nakakakuha ng karapatang magsalita. Haha, isinasantibi mo ang iba pang bagay, Jack. Sinabi mo na hindi ka sinundan ng pamilya namin sa Black Windy Island at walang kasunduan sa iyo.
Kaya naman 3 lang ang pinayagan mong pumasok noong pumunta kami sa White family mo dati. Yung ibang pamilya. Malamig na ngumiti si Victor at nagpatuloy sa pagsasabing, gayunpaman, ano ang masasabi namin dahil alam namin kung gaano kakalakas noon. Gayunpaman, nagbago na ang panahon ngayon. Ako, si Victor Canmore, ay maswerte na naging unang master na nakalusot sa first grade Ultimate God level. Kahit gaano kakalakas, hindi ka magiging kalaban ko. Ibigay mo ang martial arts technique. Master Victor, hindi ka ba medyo hindi mabait sa pag-uugali mo sa ganitong paraan? Hindi nakatiis na makita ito ng isang matandang lalaki mula sa pamilya Lucas at nagsimulang magsalita. Dapat bigyan ng kredito si Jack para sa pagpasok mo sa lugar na ito at pagpasok sa pinakamataas na antas ng Diyos. Kung hindi nila natagpuan ang lugar na ito at dinala tayo, ang mga hindi nakakuha ng mga ball ang bato, sa lugar na ito, magkakaroon ka ba ng pagkakataong makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos? Ang isa pang Panginoon ng pamilya ng isang maharlikang pamilya sa pangalawang klase ay hindi napigil ang magsabi, tama, Master Victor. Dapat bigyan ng kredito si Young Master Jack para sa iyong paglalakbay sa lugar na ito at nakapasok sa iyong kasalukuyang kahusayan sa pakikipaglaban. Mukhang hindi maganda na sabihin mo ang isang bagay na tulad nito bukod sa pagiging walang utang na loob sa kanya. Tama, haha, anong masama doon? Gayunpaman, nagsimulang tumawa ng malakas si Victor. It is my destiny that I managed to enter this area. Hindi ba ako mapalad at magkaroon ng magandang kapalaran? Direkta niyang itinuro si Jack sa sandaling ito at sinabing, ngayon, hindi ko lang aagawin ang martial art technique, papatayin ko rin ang binatang ito. Ang binatang ito ay napakatalino at maaari siyang makapasok sa first grade Ultimate God level sa loob ng ilang araw kung makuha niya ang martial art technique. Sa panahong iyon, ang mga nasa first grade Ultimate God level ay hindi na rin magiging kalaban niya. Tama ang sinabi ng family master namin. Kunin mo na ang martial art technique para sa amin at mas maraming tao sa pamilya namin ang makararating sa Ultimate God level. Haha, ang pamilya namin ng Canmore ang magiging pinuno ng lugar na ito sa hinaharap. Kung ganoon, sino sa inyo ang maglalakas loob na sumuwi sa amin? Ang matanda sa pamilyang Canmore na nasa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos ay nagsimulang tumawa ng malakas. Napuno ng pananibik ang kanyang mga mata nang magsimula siyang umasa sa kanyang magandang kinabukasan. Mayroon kang positibong pag-iisip. Malamig na ngumiti si Jack at sinabing, nakalimutan na ba ninyo ang tungkol sa mga masters na pumasok sa lugar na ito ilang taon na ang nakakaraan? Kahit na ang mga taong iyon ay namatay ng maraming taon na ang lumipas. Ang kanilang mga inapo ay sinanay sa ilalim ng ganoong kapaligiran, sa tingin mo ba ay magkakaroon ng kakulangan ng mga master sa Ultimate God at Soul Penetrating level dito? Gusto mo bang pamunuan ang lugar na ito? Sa iyong mga panaginip, Kabanata 1664. Matapos marinig ito, ang mga sulok ng bibig ni Victor ay kumaibot ng ilang beses sa lugar. Hindi niya akalain na makakalimutan niya ito. Nakalimutan niyang maraming nakatatanda at ang kanilang mga inapo ay namamayagpag sa lugar na kinaroroonan nila ngayon. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga puwersa ang naroon? Gayunpaman, hindi nagtagal ay sinabi niya ng nakangiti, wala akong pakialam. Ako ang unang taong nakalusot ngayon sa mga taong pumasok sa lugar na ito. Sa atin, kahit na ang mga sinaunang angkan o ang mga pamilya, kailangan mong makinig sa akin. Bubuo ako ng isang malaking puwersa. Malamig na ngumiti si Jack. Mahusay ang mga imahinasyon ngunit ang katotohanan ay napakasakit. Halimbawa, hindi mo maaagaw ang martial art technique na ito. Kasabay ng pagsasalita ni Jack, inilagay niya ang martial art technique sa kanyang martial ring gamit ang isang pitik ng kanyang palad. Siyempre, sinulyapan lang niya ang sinaunang libro, at ang pangalang Pride Dragon Technique ay nakasulat sa sinaunang libro. Ang pangalan ay tila isang magandang pangalan ngunit wala siyang ideya kung ano ang pamamaraan ng martial art. Gayunpaman, ito ay tiyak na isang martial art technique na maaaring magtagumpay sa pinakamataas na antas ng Diyos. Talaga, sa hindi inaasahan, tumatanggi ka pa ring humingi ng awa kapag kaharap ang isang Ultimate God level master na tulad ko. Kung ganoon nga, hindi ako magpipigil. Nagulat si Victor at agad na hinigpitin ang mga kamao. Ang chi na mapusyaw na ginto ang kulay ay lumundag sa kanyang kamao at naglakbay sa kung saan naroon si Jack sa isang iglap. Diretso niyang sinuntok si Jack sa galit. Talagang malakas siyang Master Jack ngunit maaaring hindi siya ang kalaban ng isang master sa first grade Ultimate God level. Halatang iba ang chi ng mga nasa Ultimate God level. Hindi lamang mayroong pagkakaiba sa kulay ngunit maging ang pagbabago-bago ay iba rin. Bagamat mukhang isang hakbang na pagkakaiba, ito ay talagang pagkakaiba ng isang buong kaharian.
Hindi napigilan ng isang matanda na palihim na mapasigaw sa kanyang puso. Kung pipiliin ni Jack na tumakas, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong makatakas sa tulong ng pang-espiritual na kasangkapan. Gayunpaman, hindi ba nagpakamatay ang taong ito dahil pinili niyang huwag tumakas at sa halip lumaban sa kabilang partido? Jack dared not act carelessly when facing the merciless punch from the other party. Bagamat muntik na niyang pumatay ng halimaw na hayop na may kapangyarihang maihahambing sa first grade ultimate god level, si Victor ay nasa ultimate god level. Kung siya ay pabaya, baka mapatay siya ni Victor. Naglabas ng chi ang kamao ni Jack habang direktang sinasalubong niya ang suntok ng kabilang partido. Boom! Nang magkasalubong ang kanilang mga kamao, isang nakakakilabot na dagandong ang maririnig. Isang malakas na alon ng pagbabago bago din ang kumalat mula sa kung saan nagsalubong ang kanilang mga kamao. Ang pagbabago-bago ay naging dahilan upang ang mga dahon ng puno na nakapaligid sa kanila ay nagsimulang lumipad din. Humph! Hindi ba siya nagpapakamatay dahil sa pakikipaglaban niya sa family master namin? Malamig na yumuko ang elder mula sa pamilyang Canmore pagkatapos niyang makita ito na may pagmamalaki sa mukha. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay ganap na nagyelo sa sumunod na segundo nang hindi nangyari ang eksena ng pag-alis ni Jack sa kanyang imahinasyon. Sa halip, ang taong pinatalsik ay ang Panginoon ng pamilya ng kanilang pamilyang Canmore, si Victor Canmore. Imposible! Hindi lang siya, pati ang mga nanonood sa paligid nila ay labis ding nagulat. Bamuka ang kanilang mga bibig at natulala ang mga ito. Master Victor, sino ang nasa first grade ultimate god level ang talagang pinalayas? May, napalunok ng laway at natigilan saglit bago nagsalita ng nanginginig na boses. Imposible. Kabanata 1665. Lumipad si Master Victor ng ilang milya ang layo bago niya nagawang patatagin ang sarili. Napuno ng mga alon ng kawalang paniwala ang kanyang puso habang nakatingin kay Jack nang hindi makapaniwala. Noong una ay inakala niya na hindi siya matatalo ni Jack pagkatapos niyang makapasok sa ultimate god level. Gayunpaman, ang taong pinasabog ay talagang siya mismo. Napatingin si Jack sa mga kamao niya at baka sa mga mata niya ang pagkagulat. Mukhang walang espesyal ang iyong combat power kahit nakakalusot mo pa lang sa first grade ultimate god level. Hindi ka maihahambing sa mga monster beast sa first grade ultimate god realm. Napakalaking pagkakaiba. Young Master Jack, ano ang ibig mong sabihin dyan? Nakipag-away ka sa halimaw na hayop ng first grade ultimate god realm. Nagulat na naman ang matanda ng Lucas family sa sinabi ni Jack. Mga halimaw na hayop iyon at napakalakas. Ang mga tao ay hindi nakipagkompetensya sa kanila sa kakayahang makatiis sa mga pag-atake. Ang isang halimaw na hayop sa first grade ultimate god level ay maaaring mangailangan ng ilang human martial artist sa first grade ultimate god level para ibigay ito. Papatayin ko sana ang halimaw na hayop kung hindi ko ito inisip na isang bagay na nakakagulo. Sumulyap si Jack sa kabilang partido at sinabing totoo. Masyadong kalmado ang ekspresyon ng mukha niya. Gayunpaman, ang sobrang kalmadong pahayag ay muling nagpasindek sa lahat ng naruroon noon. Talagang sinasabi ni Jack na hinayaan niya ang halimaw na hayop na iyon dahil sa sobrang gulo. Nagsalita siya sa napakalalim na tono. Imposible. Binata, tiyak na nagsisinungaling ka. Agad na ikinulong ni Victor ang kanyang mga kamay sa mga kamao at galit na tinitigan si Jack sabay sabing, "Humph. Be***starred, sa tingin mo matatakot ako sayo at pakakawalan ka lang. Dahil tinakot mo ako, sa iyong mga pangarap, minamaliit kita ngayon lang. Wala kang ideya na kung gagamitin ng mga master sa ultimate god level na tulad natin ang ating chi, magkakaroon ng malaking pagtaas sa combat power ng ating martial skill." Habang nagsasalita si Victor, diretso siyang naglabas ng espada at isa rin itong ultimate grade spiritual tool. Isang pang-espiritual na tool na may pinakamataas na grado. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Jack nang tumingin siya. Haha, binata, sa tingin mo ba ikaw lang ang nagtataglay ng ganoong kasangkapan? Nakuha ko itong ultimate grade na espiritual na kasangkapan sa kagubatan na ito at maaaring ito ay mas mahusay kaysa sa mayroon ka. Sa mahalagang bagay na ito at sa kasalukuyan kong husay sa pakikipaglaban, hindi ako naniniwala na mabibigo akong papatayin ka. Tumawa si Victor at halatang masigurado siya dahil nasa kamay niya ang ultimate grade spiritual tool. Mukhang maganda itong espada mo pero mukhang maliit lang. Halatang angkop sa babae ito, di ba? Hindi napigilan ni Jack na matawa. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Victor. Totoo na ang mahalagang bagay ay angkop na gamitin ng mga kababaihan. Gayunpaman, ang ultimate grade na espiritual na tool ay ang pinakamataas na antas ng armas sa lahat ng mga armas na pag-aari niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at itinutok ang kanyang espada kay Jack.
Ang espadang ito ay hindi talaga angkop para sa akin, ngunit ito ay may kakayahang palakasin ang aking lakas sa pakikipaglaban pagkatapos kitang mapatay. Ang mahalagang espada na nasa iyong mga kamay ay natural na magiging akin. Malamig ding ngumiti si Jack. Natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon. Sa tingin ko ang espada na nasa iyong mga kamay ay angkop para sa aking asawa. Naniniwala akong magugustuhan niya ang gayong regalo. Kung ibibigay ko ito sa kanya. Habang nagsasalita si Jack, inilagay niya si Chi sa espada na nasa kanyang mga kamay. Ang espada ay gumawa ng mahinang huni at ang bahagyang nakatagong kapangyarihan ni Jack ay tumaas ng paunti-unti. Tiyak na hindi siya magpipigil sa mga walang utang na loob na tulad ni Victor. Nagngangalit ang mga ngipin ni Victor sa galit. Sa hindi inaasahan, biglang nawala si Victor at biglang dumating sa harapan ni Jack ng napakabilis at ikinagulat niya ito. Sa sobrang bilis, hindi inaasahan ni Jack na makakarating si Victor sa kanyang harapan ng isang segundo, ngunit nang hahampasin na ni Victor si Jack gamit ang kanyang espada, mabilis na sinalubong ni Jack ang nagngangalit na espad ni Victor at nagsalubong ang dalawang espada. Sumabog ang malakas na aura ng pakikipaglaban at halos masira ang mga katabing puno sa sobrang lakas ng hampas. Ilang minuto nagpalitan ng hampas ang dalawa at sa di inaasahan ni walang pagbabago sa aura at chi ni Jack. Imposible. Nang si Victor ay napaatras ng yulang hakbang, napagtanto niyang walang nagbago sa pakikipaglaban ni Jack at lalo itong tumaas at lumakas na kaya niyang makipagpalitan ng hampas sa kanya. Muling nagngangalit sa galit si Victor. Imposible. Jack, paanong kayang mong makipagpalitan sa akin nang hindi nakakapasok sa Ultimate God Realm? Ngumiti si Jack at di nagsalita habang pinagmamasdan ng chi ni Victor na unti-unting bumabalik sa mga segundong lumilipis. Habang pinagmasdan niya ito, naisip niyang kailangan niyang matalo si Victor ng napakabilis. Victor, tapos ka na ba? Sa sandaling nag-iisip si Victor, nagsalita si Jack, kung gayon humanda ka at ako naman ang aatake. Nagulat si Victor sa pahayag ni Jack na parang pinaglalaruan lang siya nito. Ngumisi siya, Jack, sa tingin mo mapapatay mo ako, nagkakamali ka. Walang sinayang na sandali si Jack, lumipad ng mataas at inihagis ang pag-atake. Blade Wave. Lumipad ang matatalim na espad patungo kay Victor habang naghahanda itong hampasin. Sword Slash. Sa paghampas ni Victor at magsalubong lakas ng mga aura, sumabog ito at naglaho ang malakas na pag-atake. Ngumiti siya at tumingi kay Jack, ngunit sa pagkakataong ito, di niya inaasahan mabilis na dumating sa harap niya si Jack at tinusok ang nagngangalit na espada sa kanyang dibdib. Nagulat at nanlaki ang mga mata ni Victor habang nakatingin kay Jack. Kabanata 1667. Tuloy-tuloy na nagsusuka ng dugo si Victor habang nabuo ang isang madugong butas sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanginginig sa hindi malinaw na takot habang siya ay bumagsak sa lupa, katulad noong ang isang tao ay nasa bingit ng kamatayan. Nakahiga siya sa sahig, hindi makagalaw. Paano iyon? Si Victor Canmore ay pinatay pagkatapos ng lahat. Tama. Mukhang hindi nagsisinungaling si Young Master Jack, at talagang kaya niyang pumatay ng isang tao na mas mataas kaysa sa kanyang level. Higit pa rito, nagagawa niyang pumatay ng Master sa first grade Ultimate God level kapag nasa peak stage pa lang siya ng True God level. Ang mga nakapaligid na nanunood ay nagulat sa kaibuturan, ni minsan ay hindi inaasahan ang eksenang nasa harap nila. Gulp! Nagpalitan ng tingin ang mga mula sa pamilya Canmore bago nila nilunok ang kanilang laway. Ang matanda mula sa pamilyang Canmore ang unang nag-react, lumingon at sumugod sa pag-asang makatakas. Hindi siya tanga, hinding-hindi siya mapapatawad ni Jack pagkatapos ng kanyang sinabi. Gayunpaman, whoosh! Isang espadang aura ang sumalubong sa kanya sa mabilis na paraan at agad siyang napatay. Nabigo rin ang iba pang miyembro ng pamilya Canmore na makatakas at patay sa mga kamay ni Jack. Para naman sa ibang pamilya, namutla sila sa takot dahil hindi nila alam kung magpapatuloy pa ba si Jack sa kanila. Pagkatapos ng lahat, pumasok sila sa lugar na ito sa loob ng 2 araw, at nakakuha sila ng ilang 3rd grade spirited grass o iba pang mga item. Kung gusto ni Jack na patayin sila at kunin ang mga mahahalagang bagay mula sa kanila, wala sa kanila ang magagawa. Tumakas. Young Master Jack, pwede na ba tayong umalis? Bulalas ng isang matandang lalaki mula sa pamilya Lucas na nagsalita sa ngalan ni Jack pagkatapos niyang mag-ipon ng kahit anong lakas ng loob na naiwan niya. Sumulyap si Jack sa kanya at mahinang tumango. Pwede na kayong umalis. Salamat, Young Master Jack. Nakahinga ang lahat bago sila mabilis na naghanda sa paglipad. Maghintay ka. Muling narinig ang boses ni Jack nang lumipad sila sa di kalayuan. Napasinghap sila ng mariin at sa loob-loob ay natakot sila. Mabilis bang binawi ni Jack ang sinabi niya? Young Master Jack, may iba pa ba?
Lumingon ang lahat at tumingin kay Jack na parang takot na takot. Ang naisip lang nila ay ibigay ang kanilang third grade spirited grass basta iligtas sila ni Jack. Napangiti si Jack at pinaalalahanan sila, tulad ng nabanggit ko kanina, may mga inapo at iba pa sa lugar na ito na pinasok natin mula sa mga masters na pumunta dito dati. Medyo mga aboriginal sila nito. Lugar ngayon, at maraming mga masters sa kanila. Nagpadala pa sila ng 2 tao upang bantayan ang pasukan sa lugar na ito, ngunit ang aming mga tao na pumasok sa lugar na ito ay hindi sumipot sa pasukan dahil sa hindi malamang dahilan. Marahil ito ay dahil sa mahabang pag-iral ng Magic Formation at lahat ay nakakalat bilang isang resulta. Ang mga taong iyon ay hindi pala kaibigan sa amin, kaya kung makikilala ninyo ang mga Panginoon ng inyong pamilya o mga miyembro ng inyong pamilya, kailangan ninyong sabihin sa kanila na maging lubhang maingat. Sandaling huminto si Jack bago siya nagpatuloy, napatay ko na ang 2 taong iyon, at ligtas ang kagubatan na ito sa ngayon. Dapat magsikap ang lahat na maghanap ng mga mapagkukunan at dagdagan ang iyong kahusayan sa pakikipaglaban. Salamat sa iyong paalala, Young Master Jack. Ang lahat ay nagpahinga sa oras na iyon, sa simula ay iniisip ni Jack na pinagsisihan sila at hindi inaasahan na paalalahanan niya sila ng ganoon kabait. Naging sanhi ito ng marami sa kanila na igalang ang pagpaparaya ni Jack. Ngumiti si Jack bago lumipad pababa para kunin ang kanyang mga trofeo mula sa laban. Kabanata 1668. Ang Victor Canmore na ito ay may napakalaking dami ng third grade spirited grass sa kanyang martial ring. Kinuha ni Jack ang lahat ng mahahalagang bagay mula sa mga martial ring ng mga tao. Napangiti siya sa kasiyahan habang kinuha niya ang martial ring ni Victor at siniyasat ito. Mukhang kumuha si Victor ng mga item mula sa napakaraming tao pagkatapos niyang maging isang first grade ultimate god level. Hindi niya inasahan na mamamatay siya sa mga kamay ni Jack sa huli, gagantimpalaan ang huli ng husto sa proseso. Oras na para umalis. Mayroon akong martial art technique. Pero hanapin natin si Selena at ang iba pa. Ang higit na nasa sabik kay Jack ay ang pagkuha ng martial art technique para makapasok sa sukdulang antas ng Diyos. Ang martial art technique na dating kay Victor ay maaaring ibigay kay Nash at sa iba pa para sa pagsasanay. Bukod sa isang ito, mayroon siyang isa pang martial art technique, kaya hindi malayong sabihin na ito ay isang perpektong turnout. Nakarating na rin si Nash at ang iba sa paanan ng bundok kinaumagahan. Nakatagpo sila ng maraming masiglang damo sa daan, at maswerte sila dahil ang mga halimaw na nabangga nila ay hindi gaanong makapangyarihan. Sa tulong ni Alejandro at ng pamilya Cabello, ligtas silang nakarating sa destinasyon. Gayunpaman, labis na nag-aalala sina Daniela, Alejandro, at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang halimaw na hayop ay masyadong malakas at napakahusay sa pagpigil sa mga pag-atake. Napakalaki ng bundok na ito. Mahahanap kaya niya tayo kung maghihintay tayo sa paanan ng bundok. Medyo malaki ito dito. Isa pa, ilang araw ba natin siyang hihintayin? Curious na tanong ng isang lalaki mula sa pamilya Cabello. Ilang oras? Kung si Jack ay napatay ng halimaw na hayop, hindi natin malalaman ang tungkol dito. Hindi naman siguro tayo palaging naghihintay dito, hindi ba? Galit na galit si Daniela sa sinabi ng lalaki at mariin siyang tinitigan. Anong pinagsasabi mo? Hindi mamamatay si Jack. Kahit na hindi niya mapatay ang halimaw na hayop na iyon, hindi ba siya marunong tumakas? Agad nang umiti ng mapait ang lalaki at sinabing, "Third mistress, huwag kang magalit. Binabanggit ko lang ang posibilidad. Siyempre, ayaw kong may mangyari kay Young Master Jackie dahil itinaya niya ang kanyang sarili na iligtas tayo. Sigurado akong walang mangyayari. Sigurado akong walang mangyayari kapag sinabi ko." Umupo si Daniela sa ilalim ng malaking puno habang nakapout. Maghihintay tayo dito ng hindi bababa sa 5 araw. Nahiya si Alejandro at ang iba pa. Ang 5 araw ay medyo masyadong mahaba, kung tutuusin. Hindi na siguro sila maabutin ni Jack pagkatapos ng mahabang panahon, kung buhay pa siya. Tutal nandito naman kayo. Sa hindi inaasahan, sa wakas ay natuklasan sila ni Jack sa lumilipad na espada sa sandaling iyon. Nako, nakakaluwag. Alam kong magiging maayos ka. Agad na gumapang si Daniela at napangiti nang makitang dumating si Jack. Nilabanan mo ang halimaw na halimaw upang iligtas ako. Mapupuno ako ng pagkakasala sa buong buhay ko kung mamatay ka sa labanan. Huwag kang mag-alala, muntik ko nang mapatay ang halimaw na hayop ngunit umalis ako dahil ayaw kong mag-aksaya ng oras ko. Bumaba si Jack mula sa kanyang lumilipad na espada at itinago ito bago siya nagsalita sa mga tao, hulaan mo kung sino ang nakilala ko pagkatapos ng laban. Kumunat ang noo ni Daniela at nahulaan, sino ang nakilala mo? Ang kapatid ko, at ang iba pa. Hindi, nakilala ko ang matandang lalaki, si Victor Canmore.
Pinatay ko siya at ilang miyembro ng pamilya Canmore. Kabanata 1669. Umiling si Jack at naglakad papunta kay Selena. Gamit ang pitik ng kamay ay naglabas siya ng mas maliit na espada at ipinasa kay Selena. Mahal, ang espadang ito ay para sa iyo. Angkop para sa mga babae, at ito ay isang pang-espiritual na tool na may pinakamataas na grado. Talaga, nagningning ang mga mata ni Selena habang masayang kinuha ang espada at pinag-aralan ito. Napakaganda nito, at isa rin itong napakahusay na pang-espiritual na tool. Mahal, kamangha-mangha ka. Naiinggit si Daniela nang magpalitan ng mapagmahal na tingin ang mag-asawa. Bagamat inanunsyo ni Helena ang break-up nila ni Jack at alam ng marami na hindi sila mag-asawa, walang ibang nakakaalam na nakita pa rin ni Daniela at Jack ang isa't isa bukod sa kanilang mga sarili, na labis na ikinalungkot niya. Naglabas si Jack ng martial art technique at pinasa kay Nash. Pare, nakuha ko ang martial art technique na ito mula kay Victor Canmore. Sa pag-inspection, nalaman ko na isa itong martial art technique na hindi lamang nagbibigay daan sa isang tao na makamit ang status ng 9th grade Ultimate God level, ngunit makakamit natin ang 9th grade Soul Penetrating level sa pamamagitan nito. Haha, kunin mo na, Hiss! Huminga ng malalim ang lahat sa sinabi ni Jack, hindi inaasahan na makakabawi siya ng ganoon kalakas na martial art technique. Gayunpaman, ito ay may katuturan kapag naisip nila ito. Nakalusot si Victor sa Ultimate God level dahil sa martial art technique na ito. Paanong hindi kukuha ng ganoon kamahal na bagay si Jack pagkatapos siyang patayin? Kamangha-manghang. Gumawa tayo ng 2 kopya mamaya para makapagsanay din ang unang elder, pangalawang elder, pangatlong elder, at ang iba pa. Magiging mahusay kung lahat sila ay makakapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos. Kailangang mauna ang ating pamilyang puti kaysa iba. Tawa ng tawa si Nash habang puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ang ganda, mabubuhay pa ako ng 200 taon pa kung makakalusot ako sa 1st grade Ultimate God level. Natuwa si Kenneth nang marinig ang paliwanag ni Jack. Higit na siya sa edad na 70 at matagal na niyang inasam ang araw na ito. Nakangiting idinagdag ni Jack na ikinatuwa ng lahat, natuklasan ko na si Victor Canmore ay mukhang ilang taon na mas bata at nasa mabuting kalooban pagkatapos niyang makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos. Si Alejandro at ang iba ay sobrang inggit. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit nahihiya siyang sabihin ang kanyang kahilingan. Nakita ni Jack ang kanyang intensyon at nakangiting sinabi kay Alejandro, Master Cabello, dapat kang pumunta at gumawa ng kopya ng martial art technique na ito mula sa aking ama. Kung tutuusin, kami ay itinuturing na mga kaalyado. Higit pa rito, ang aking biyanan, nanay, at ang iba pa ay nakapagsanay at naging martial artist dahil sa bone marrow cleansing water mula sa iyong pamilya. Tumalo ng tuwa sa loob ni Alejandro habang bumubulusok, Paano namin tatanggapin itong mabuting gawa mo? Salamat! Natawa si Nash at sinabi kay Alejandro, naniniwala pa rin kami sa ugali ni Master Cabello. Sama-sama kaming pumasok sa lugar na ito dahil sa martial art technique para makapasok sa Ultimate God level. Ayokong mag-away ang pamilya namin dahil sa martial art technique. Dahil may martial art technique na kami ngayon, sabay kaming magsasanay at maaaring makatulong sa isa't isa sa hinaharap. Kung tutuusin, marami na kaming mamumuno sa sitwasyon ngayon. Oo. Angkop lang na tulungan natin ang isa't isa. Mariing tumango si Alejandro, labis na nagpapasalamat na ang mga miyembro ng pamilyang puti ay handang ibahagi sa kanila ang gayong mahalagang bagay. Tumingin si Jack sa langit at sinabing, Tara na. Para matiyak ang kaligtasan ng susunod na paglalakbay, maghanap tayo ng mas malaking kuweba at magtago sa loob para magsanay ng ilang sandali. Tingnan natin kung makakalusot tayo sa pinakamataas na antas ng Diyos sa lalong madaling panahon. Kabanata 1670. Nakahanap si Jack at ang iba pa ng isang liblib na kuweba. Nagpadala sila ng ilang tao sa labas upang magpatrolya sa paligid habang ang iba ay nagtago sa kuweba. Sa kabilang banda, ang mga master sa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos ay nagsimulang maghanda upang subukan at makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos. Noong una ay gusto ni Nash na gumawa ng kopya ng kanyang martial art technique para kay Jack, ngunit hindi niya inaasahan na may isa pang martial art technique si Jack sa kanya. Umupo si Jack na naka-cross legs at tinignan ng detalyado ang martial art technique. Ang unang paglalarawan ng pamamaraan ng martial art ay nagsasaad na ito ay lubhang makapangyarihan at na ang pagsasanay sa martial art na pamamaraan na ito ay magpapalakas sa katawan ng isang tao. Ang katawan ay patuloy na pinapakain ng chi, at ang chi swirl na patuloy na umiikot ay lalabas sa katawan ng isang tao. Kahit na ang isang tao ay hindi nagsasanay at natutulog, ang pag-ikot ng tao sa pagsipsip ng nakapalibot na chi
Ang tanging kapintasan ng martial art technique na ito ay hindi ito kayang gawin ng mga normal na tao, tanging ang mga may mas malakas na lakas ng pag-iisip ang magagawa. Ito ay dahil ang pangangailangan para sa kontrol ng lakas ng pag-iisip kapag ang coagulating tulad ng isang maliit na pag-ikot ay hindi madaling makamit ng mga normal na tao. Dahil sabik na si Jack na makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos, hindi niya binasa ang mga nilalamang nakasulat sa likod ng martial art technique na ito bago niya simulan ang pagsasanay nito. Nang hindi niya nalalaman, ang pamamaraan ay napakalakas. Gamit ang isang pitik ng kanyang kamay, kumuha siya ng second grade premium na tableta at nilunok iyon. Pumikit siya at ginawa ang nakasulat sa martial art technique. Dahan-dahan niyang pinahintulutan ang chi na nagmumula sa pil na lumipat patungo sa mga partikular na ugat bago naglakbay sa gitna ng kanyang tiyan. Maingat na ingat si Jack habang pina-practice niya ang bagong martial art technique na kakaiba sa mga teknik na sinanay niya noon. Siya ay matulungin habang pinangungunahan niya ang chi sa kanyang katawan sa takot na magkamali. Ang second grade premium na tableta ay naglalaman ng mataas na dami ng kapangyarihan. Ang bilis ni Jack sa pangunguna sa chi ay medyo mabagal sa simula, at ito ay nagpahirap sa kanya ng kaunti dahil ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay napakataas. Namula pa nga ang mukha niya ng pulang-pula dahil sa paghawak sa kapangyarihan. Maya-maya ay may napansin na ang kutis ni Jack ay naging matingkad na pula habang ang kanyang ekspresyon ay naging matigas. Maraming patak ng pawis ang nagsimulang tumulo sa kanyang noo. Anong nangyari kay Jack? May mali ba sa martial art technique niya? Napakunot ang noo ni Daniela nang makitang nasa ganoong kalagayan si Jack. Paano ito nangyari? Dapat ay nag-practice siya ng martial art technique na sinanay ng tatay ko at ng iba pa. Bahagyang napangiwi si Selena sa sinabi ni Daniela. Narinig niya na kung may mga pagkakamaling nangyari sa pagsasanay ng martial art technique na ito, maaari itong makasugat ng isang tao o manumbalik pa ang husay sa pakikipaglaban ng isang tao. Ang pinakamasama, ang taong iyon ay maaaring mahulog sa psychosis at maging isang walang malay na baliw. Habang dahan-dahang lumipas, gayunpaman, unti-unting bumuti ang kutis ni Jack habang nagiging pamilyar siya sa ruta patungo sa mahahalagang ugat. Ang traksayo ng kanyang chi ay naging mabilis din at ilang beses na mas mabilis kumpara sa dati. Gamaan ang loob ng lahat nang mapansin nilang bumalik sa normal ang kutis ni Jack. Mabilis na lumipas ang oras, at bago nila ito napansin, 3 araw na ang lumipas. Isang maliit na pag-ikot ang lumitaw sa tiyan ni Jack. Ngunit tila medyo hindi ito matatag, na labis na ikinabahala ni Jack. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang lakas sa pag-iisip para tulungan ang pag-ikot ng swirl at matiyak na napanatili nito ang sentro ng grabidad nito. Lumipas ang isang araw at medyo lumaki ang pag-ikot. Dahan-dahang binawi ni Jack ang lakas ng kanyang pag-iisip at natuklasan na ang pag-inog ay kaya pang umikot mag-isa. Ang swirl's chi ay hindi namamalayang naging malambot na gininto ang kulay. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.